Hay mga kalula, ako ay nakaupo ngayon dito sa garden at ako ay magkukwento sa inyo ng buhay ko dito. Ang buhay dito, pag sikat ng araw, 5:30, lalabas na para magtrabaho. Dito, pag ikay na ito at talagang habol mo dito yung trabaho, madaling araw pa lang gigising ka at kung gusto mong kumita ka ng malaki, kung ano ka, magtrabaho ka wala-walaan, 8 oras, malaki na ang kikitain mo. Basta dito, kailangan pa kayo mag-abroad, masipag ka lamang, huwag kang patamad-tamad, at ang iisipin mo, kaya tayo na ito lang alam sa ating pamilya, kaya tayo nagsasakripisyo. Hindi naman kasinong kahirapan ng trabaho. Dito, kanya-kanya ang mga Pilipino ng trabaho. May nagagardin, may nag-uopisina. Lahat na ito na lahat ng trabaho. Sa katulad ko, ang trabaho ko, naglilinis ako ng bahay. Pagkatapos ko, nagwawalis ako ng bakuran. Basta, gawain bahay, ginagawa ko yon. Ito ang buhay ko dito sa abroad. Sa abroad, masasabi mo masarap. Pero, hindi pa rin mo masasabi dahil ang pera dito sa Amerika ay para din pera sa Pilipinas. Kung gumastos ka ng $1, parang gumastos ka ng 1 piso sa atin. Ng 1 piso, $1. Bibili ka. Ngayon, napakamahal ng bilihin. Ngayon sa atin, di ka makakabili ng pisong bigas. Dito, $1 di ka rin makakabili. Isang kamatis na ganoon, mahigit na $1. Sa atin, isang kamatis, magkano isang kamatis? Ganon din. Talagang ganon ang presyo sa market. Sasabihin mo, malaki ang kinikita. Parehas yun, pag ikukumpir mo. Kaya lang, parang kung i-compare mo, makakabili ka dito ng $2 at parang 2 piso, may mabibili ka na kahit pa paano. Pero sa atin, ang 2 piso, kahit yata isang kindi, wala ka na mabibili. Huwag nating i-compare ang pera dito sa pera dyan sa paggastos. Dahil dito, dollar mong ginagastos. Kung i-compare mo, ang laki pala ng gastos mo, maluho ka pa, hindi. Hindi ko walang piso rito eh. Kaya, kailangan, pag nagtatrabaho tayo sa abroad, kailangan tayo ay maging matipid, masinop sa pera, pagyamanin natin. Kung hindi, kahit tayo magiging sasabihin mong iisipin ng iba na, ay kami na may forever na sa Amerika, kami iyan na talaga. Kahit na, kailangan magtipid din dahil pagtanda mo, mawawalan ka ng trabaho, magkakapension ka. Pero ang pension mo sa sahodin, kung tutuusin mo, hindi sasapat sa buhay mo. Bakit? Kung una upa ka ng bahay, una bayad ka ng bahay. Kung may sarili ka, babayad ka. Magkano sa utilities na babayaran mo sa mga kuryente, lahat-lahat na. Pag nasira pa, ikaw. Pag naupa ka, taon-taon tumataas ang apartment. Taon-taon tataas ng 50, 30, basta taas-taas ng taas ang pag-upa ng apartment taon-taon. Hindi tulad yan sa atin na pag sinabi ng apartment 1,000, 1,000 na yata yun hanggang kailan. Dito, ganito ang buhay. Kaya sige, kayo magsisipag-ingat. Diyan. Ayun lang, ikinukwento ko ang buhay ko dito. Dito, pag sikat ng araw, hindi pa po sumisikat. Halos nakikita nyo ako sa aking vlog, sa aking pagkukontent. Nalabas na ako, maghahanap buhay na ako. Para kumita tayo ng pera, para sa ating pamilya, sa pansarili natin pangailangan. Basta ang mahalaga, kumita ng pera sa malinis na pamamaraan na hindi lumalabag sa unay sa Panginoon Diyos at pangalaway sa gobyerno. Yun lang, maraming salamat sa inyo. I love you. Thank you. I love you. Yan ang buhay ni Lula Lita sa Amerika. Okay.